Baguio na hindi mo kailanman dapat pasukin kapag lumubog na ang araw. Sa Dominican Hill, nakatayo pa rin ang gusaling tinatawag ng mga taga roon na Diplomat Hotel. Dating kumbento, naging hospital ng giyera at ngayoy tahanan ng mga kaluluwang hindi nakatawid. Sabi ng mga lokal, sa tuwing bumababa ang hamog, maririnig mo ang mga yabag, iyak at pagdasal ng mga mongheng pinugutan ng ulo. At kung susubukan mong mag-record ng tunog sa loob ng gusali, bago matapos ang gabi, may maririnig kang humihinga at tinatawag ang pangalan mo. Tahimik ang library ng universidad nang dumating ang announcement. Kailangang pumili ang mga estudyante ng lugar sa Baguio na gagawan nila ng documentary. Habang binabasa ni Clara ang listahan ng mga natitirang lokasyon, napahinto siya sa huling entry. Diplomat Hotel Dominican Hill. Tahimik siyang napangiti. Ito na lang, bulong niya sa sarili. Ngunit sa likod ng silid, narinig niya ang boses ng kaklase niyang si Rina. Sigurado ka diyan, Clara? Lahat ng gumawa ng project sa Diplomat, hindi natatapos ang video nila. Napatingin si Clara. Urban legend lang yan. At mas totoo ang istorya kapag may katatakutan. Kinabukasan, umakyat siya kasama si Joel, ang cameraman niya. Habang umaakyat ang van, unti-unting lumalabo ang signal at kumapal ang hamog. Pagdating nila sa tuktok, sinalubong sila ng katahimikan. Walang tao, walang ibon, kahit aso. Binuksan ni Joel ang camera. Okay, test shot. Sabihin mo lang intro mo. Huminga ng malalim si Clara. Ngayong araw papasukin natin ang isa sa pinakakilalang haunted places sa Pilipinas, ang Diplomat Hotel. Biglang may humampas na malamig na hangin. Napatigil si Clara. Sa likod ng lens napatingin si Joel. Clara, may dumaan sa likod mo. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao. Pero sa may pinto nakasara kanina. Ngayon ay bahagyang nakabukas. At may marahang hinga na nagmumula sa loob. Tahimik! Tanging hampas ng malamig na hangin ang naririnig sa loob ng gusali. Lumapit si Clara sa pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, makapal ang alikabok. At may mga lumang pintura sa dingding na tila nagsisigawan ng mga lumipas na dasal. May nakapaskil pa sa dingding. Silence. Pray for the souls. Habang nag-iikot, narinig ni Joel ang mga yabag sa itaas. Kaya itinutok niya ang kamera sa hagdanan. Ngunit walang tao ron, tanging mga aninong dumadaan sa gilid ng lente. Clara, mahina niyang sabi, may naririnig ka ba? Tumango si Clara. May mga boses. Hindi malinaw, parang pabulong na Latin. Dominus. Mia. Lux. Unti-unti silang umaakyat. Sa bawat yapak parang may sumasabay na hindi nakikita hanggang sa makarating sila sa itaas, kung saan naroon ang malaking krus na sira na sa pader. Biglang tumigil ang kamera at mula sa kabilang silid may malakas na kalabog. Pumasok sila sa kwarto kung saan nanggaling ang tunog. Lumang kamakalawangin. At may mga marka sa sahig na parang hinila ang isang katawan. Sa dingding may tuyong kulay pula. Baka pintura lang, bulong ni Joel. Ngunit nang idikit ni Clara ang kamay, nanlamig siya. Amoy bakal. At nang iangat niya ang daliri, pulang-pula. Hindi to pintura. Biglang may narinig silang pag-iyak ng bata. Mahina pero malinaw. Tumigil sila. At sa sulok ng kwarto, may laruan lumang manika na dahan-dahang gumulong papalapit sa kanila. Kinuha ni Clara ang manika. Putol ang ulo nito at sa loob may nakalagay na papel. Binuksan niya iyon. May nakasulat. Huwag mong kalimutan ang mga iniwan mo. Tiningnan ni Joel ang paligid. May gumawa lang siguro niyan. Ngunit biglang bumukas ang pinto sa likod nila. Mabilis, parang may malakas na hangin. Nang isara nila ulit,
Nakita nila sa sahig ang mga bakas ng paa. Maliit, basa at patungo sa labas ng silid. Pag-uwi nila, tinignan nila ang mga kuha ng kamera. Sa unang tingin, normal. Hanggang sa makita nila ang parte kung saan lumabas sila ng kwarto. Sa likod ni Clara, may bata nakatayo, nakaputing lumang damit at ngumiti sa kamera. Ngunit ang ngiti nito, punit. At sa playback narinig nila ang boses na bulong. Bumalik ka, Clara. Hindi matahimik si Clara. Sa panaginip niya, palagi niyang nakikita ang batang iyon nakatayo sa may hagdanan ng hotel, nakatingin sa kanya. Hanggang sa isang gabi nakatanggap siya ng tawag. Walang boses sa kabilang linya, pero may marahang hinga. At pagkatapos ay maririnig ang parehong bulong. Bumalik ka. Kinabukasan, nagdesisyon siyang bumalik sa Diplomat Hotel mag-isa. Pagpasok niya, dala ang kamera. Tahimik, walang tao. Hangin lang. Habang naglalakad siya, napansin niyang may mga lumang litrato sa sahig na tabunan ng abo. Isa-isa niyang pinulot. Mga litrato ng mga monghe, madre at mga bata. Hanggang sa makita niya ang isa, isang batang babae, nakapareho ng nakita niya sa video. At sa likod ng litrato may nakasulat, Clara 1987. Hindi makapaniwala si Clara. Paano ako nasa litrato? Hindi pa nga ako pinanganak niyan. Habang pinagmamasdan niya may narinig na yabag sa itaas. Mabagal, papalapit. Sa kisa may patak ng tubig, pero kulay pula. Nang tumingin siya sa hagdanan, may babaeng nakaputi, walang ulo, at sa kamay nito, hawak ang ulo ng bata. Tumakbo siya palabas pero parang humihigop ang hangin. Bawat daan pabalik lang sa parehong silid, paulit-ulit. Tumatakbo siya, pero parating naroon ang mga larawan sa sahig. Hanggang sa bumuka ang pinto at naroon si Joel. Clara, kanina pa kita hinahanap. Akala ko umuwi ka. Ngunit nang yakapin niya ito, malamig ang balat ni Joel. At sa mata nito, walang itim, puro puti. Mula sa dilim, narinig niya ang maraming boses. Iba-ibang tono, iba-ibang wika. Pero iisa ang sinasabi. Isang hinga lang, Clara. Para makatawid kami. Naramdaman niyang parang may humawak sa leeg niya. Malamig, mabigat. At bago siya mawala ng malay, ang huling narinig niya ay ang malalim na paghinga mula sa likod ng kanyang tenga. Pagmulat ni Clara, nakahiga siya sa sahig ng lumang kapilya sa loob ng Diplomat Hotel. Ang paligid ay puno ng abo, kandila at lumang krus na nabali sa gitna. Sa harap niya isang lalaking nakaitim, nakaupo sa sira-sirang upuan ng pare. Walang mukha, pero malinaw ang boses. Bakit ka bumalik? Nanginginig ang labi ni Clara. Gusto kong malaman kung sino yung bata. Tahimik! Maya-maya, marahang sinabi ng lalaki. Hindi siya bata. Isa siya sa amin. Tumayo si Clara at lumapit sa pader ng kapilya. Doon, nakaukit ang daan-daang pangalan, parang listahan ng mga kaluluwa. Tinapunan niya ng flashlight hanggang sa makita ang huling pangalan sa ibaba. Clara V. de la Cruz, 1987. Nanlaki ang mata niya. Paano? Paano nangyari to? Sumagot ang boses sa hangin. Dito ka namatay. Bumalik sa isip ni Clara ang mga imahe, hindi niya alam kung panaginip o alaala. Mga monghe, mga sundalo, sigawan. Isang batang umiiyak sa ilalim ng mesa habang bumabagsak ang bomba. Nakikita niya ang sarili niya, bata pa, suot ang lumang bestida. At sa tabi niya ang madre na humihingi ng tulong bago siya putulan ng ulo. Tumakbo siya pero kahit saan siya lumingon, iisang eksena lang. Ang Diplomat Hotel na susunog, humihinga. Nagising siya sa sigaw ng hangin. Pagmulat niya,
Nasa hallway siya ulit at sa dulo nakatayo si Joel. Ngunit wala na itong mukha. Sa dibdib niya may nakaukit na krus. At sa kanyang bibig, lumalabas ang parehong boses na narinig niya kanina. Isang hinga lang, Clara. Dahan-dahang lumapit si Joel. Habang papalapit siya, naramdaman ni Clara na may mga kamay na humahawak sa kanyang likod. Malamig, marumi at humihila pabalik. Naitulak ni Clara ang pintuan ng bell tower. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana kahit walang humahampas. Sa gitna ng tore nakasabit ang lumang krus na gawa sa bakal. Bumubulong ito parang buhay. Isang sakripisyo lang ang kailangan. Nilingon ni Clara ang paligid. Sa sahig nakaupo ang batang babae, ang batang multo. Ngumiti ito. Hindi ako umaalis dito dahil ikaw ang iniwan ko. Umupo si Clara sa tapat ng bata. Bakit mo sinasabi yan? Hindi kita kilala. Ngumiti ang bata. Tinuro ang kanyang dibdib. Hindi mo ako kilala. Pero ako ikaw. At sa saglit na yon nagbago ang paligid. Ang bata ay naging siya, parehong mukha, parehong mata. Isang anino ng kanyang batang sarili. Doon niya naalala. Hindi siya reporter, hindi siya intern. Isa siya sa mga bata sa orphanage ng Diplomat Hotel bago pa ito masunog noong 1987. Lumuha si Clara. Gusto ko lang malaman kung bakit ako nandito. Sumagot ang boses mula sa kisame dahil hindi mo kami dinala sa liwanag. At sa paligid niya, unti-unting naglitawan ang mga kaluluwa, mga monghe, madre, bata, lahat sunog at duguan. Lahat nakatingin sa kanya. Isang hinga lang, Clara. Ibalik mo kami. Lumuhod si Clara. Pinikit niya ang mga mata. Sinubukan niyang bigkasin ang dasal na natutunan niya noon. Pater Noster Kiesing Kelis. Habang bumubulong siya, nagsimulang manginig ang buong gusali. Ang mga kaluluwa ay sumisigaw. Ang mga krus ay nababaluktot. At mula sa ilalim ng sahig, sumisingaw ang malamig na hangin na parang hininga ng impyerno. Tumayo siya sa gitna ng kapilya. Humawak sa bakal na krus. Alam niyang kailangan niyang isara ang ugnayan sa pagitan ng buhay at patay. Ngunit para magawa iyon, kailangan niyang isuko ang sarili. Kung ako ang susi, ako na ang pinto. Isinubsob niya ang sarili sa krus habang binibigkas ang dasal. Pumutok ang liwanag. Isa-isang nawala ang mga anino. At huling narinig niya ay ang mahinang bulong ng bata. Salamat, Clara. Kinabukasan dumating ang mga rescuer. Wala silang nakita kundi ang kamera sa sahig ng kapilya. Naka-on pa rin ito. Sa playback nakitang pumasok si Clara at naglakad papasok sa liwanag. Pagkatapos noon wala na. Tanging hangin na humihinga. At bago matapos ang video, lumitaw ang isang linya sa screen. Dedicated to the souls of Diplomat Hotel 1987. Hanggang ngayon tuwing gabi, kapag may naglalakas loob umakyat sa Dominican Hill, sinasabing maririnig mo ang isang boses sa hangin, mahina, malungkot, at bumubulong ng iisang pangalan, Clara. Sa bawat halakak ng hangin sa Baguio, baka hindi lang ito simoy ng lamig, baka ito na ang hinga ng mga naiwan. Ako si El, at ito ang kwento ng Ang Hinga ng Diplomat.